Yo, what's up mga kayupak? With today's video, ay mag-rebuild at magre-refret tayo ng tube spread na si Gudyalan Mio E125. But first, bago i-welding, tinanggal muna namin yung connection ng battery at pati na din spark plug para sa safety ng motor ni Bossing. Dito ay itutuloy na nating weldingin. Kung mapapansin nyo, merong drive phase na nakalagay dahil para hindi matalsikan ang mga spline at dust oil seal ng sigunyal. At meron din tayong hawakan pag-iikutin natin si Gunyal sa pag-welding mga kayupa. Kailangan din pala natin pukpukin bawat pagkatapos i-welding para maalis yung mga itim-itim o lipag mga kayupa. Hanggang sa matapos nating ma-weldingan ng paikot mga kayupa. Pagkatapos ay sukatin natin gamit ang vernier caliper para malaman natin kung okay na ba ang kailangan nating sukat para makuha ang 12mm na kapal para pagkitret ng mga kayupa. At yun na nga, kung makikita nyo, natapos na natin i-full weld mga kayupak. At dahil wala pa tayong dye kung DIY lineup, ay nag-DIY muna ako gamit lamang ang tubo na tinoto ko. Minutasan at nag-welding ng bolts and nuts para sa lahat ng dye mga kayupa. Dito mga kayupak ay pinastart ko ni motor kay customer. Nailagay na din niya yung connection ng battery, pero nakalimutan niya pala ibalik yung spark plug. Kaya ayaw umandar nung una. Hindi gaya. Paliti gaya. Dito ay tinutukoy ko na parang katunog pag walang cover ng DDC or direct drive clutch ni Boss Idol Mickey Nassau speed tuner. Baka naman, Boss Idol. Dito start na natin putpurin ang na-build up natin gamit ang grinder. Cutting disc pala ginamit natin kalin dito. Tensya natin mga kayupap, medyo mainay. Hindi pa kasi nalabas yung drive phase dahil sa na-welding ang paglalabasan. Yeah, pero makikita niyo po sa naman lalabas pag napudpud na na-build up mga kayupa. At yun na nga, lumabas na mga kayupa. Yan naman, problems. Pinagtanggi. Pagkatapos ay susukatin natin gamit ang vernier caliper kung okay na ba yung sukat niya. Pero makapal pa para siya. Kaya grinder natin ulit hanggang makuha natin yung kailangan na sukat na 12mm mga kayupak. Kailangan dito mga kayupak isiguraduhin mo hindi sosobra. Pagkapag-run mo kasi baka lumit na sa sukat na kailangan mo. Kung hindi uulit ka na naman sa una at first. Hindi build up muna naman nun mga kayupak. Kung hindi mapapaaray mo baka. Dito ay susukatin natin ulit. Pero taksya po na, swerte tayo. Saktong-sakto sa kailangan nating sukat na 12mm. Kita nyo, ang galing! Dito ay sinubukan ko kung kanagat na siya kaso wala palang ngipin yung pustiso kaya hindi nakagat. Char, haha, nakalimutan ko pa ang chamfer yung dulo mga kayupa. Taksya po na! Just one out. May papinis that. Dito ay napansin ko na pagkasusi ay start agad ni Bossing Amok. Sinabi ko sa kanya na pagsusi niya ay hintayin niya muna mamatay yung fuel pump pa yun. Hindi ako sure. Basta yun na yun. Taksya po na. Basta si
pinakulit ni sa kanya na pagkasusiwit niya mamatay yung ano. Ano? At yun na nga, wala na yung magiging na bumupiyok kanina matay yung papapiyok. Yan, bro. Dito sinasabihan ko siya na huwag na gagawin yung kasi. O, baka magkaroon ng sira motor niya. Lalo na ECU, mga kayupa. At dito ay sinatrampar na natin para agad sumagat yung pustiso. Dahil pala, tanak. Oh. Wow, aking si Boromir na finista. Bakit? Kaya pa eh. Manay na mamatay at may hindi. Sabi hasta at titik ko rin naman click mo. Sinitime, dito yung expect ulit sa kanya. Yung kaninang ginagawa niyang balik muna kayo pa kung sila rin guy. Na magtamat sa girls. At yun na nasinubukan na natin i-thread gamit ang na-DIY nating die holder at die. Guti agad kumagat yung postiso die natin. Sa sobrang kagat ay sumama na sa ikot yung sigunyal. Dito ay tinipid ko na ang sigunyal gamit ang vice grip at nilagyan ko ng papel de lihara hindi tumulas yung vice grip. At sakto higpit lang yan para hindi bumangkat sa sigunyal. At na ilalagyan na natin ng thread mga kayupa. Ang sukat pala na gagamitin natin postiso STD dito ay 12 by 1.25 mga kayupa. Sa una at first pala dyan ay lagyan ng oil yung dye at yung sa lalagyan at thread upang madaling kumagat at hindi masira ang ngipin ng postiso STD pala. Kailangan sentro at tuwid ito para bantayin ang magiging thread ito mga kayupa. Kailangan lagyan mo ng diin habang iniibot pa kanan hanggang kumapit o kumagat ito sa sigulyal mga kayupa. Tapos bawat pakain na ibalik sa pag-ikot or counterclockwise ng kaunti para maputol at tuluyan ang maliliit na bakal or chips para hindi bumara sa dye. Kung makikita nyo dito ay pakain tapos balik or pakanan tapos balik pakaliwa, mga kayupak. Ulit-ulitin lang ito hanggang sa dulo at matapos na, mga kayupak. Mayroon pa mo, okay? Yan nyo. Ano mo, sigunyan yan, no? Magtarit mo. At yun na mga kayupak. Natapos na natin lagyan ng panibagong threads ang sigunyal, ano? Magotobobos. At yun na mga kayupak. All goods na. That's standard na. Sheesh. Smooth na smooth. Walang kaalog-alog. Yan mga kayupak. Ano? Heto pala ang before niya mga kayupak. Tubos na ang thread. Ginawa na kasi sa ibang shop kaso hindi nila kinaya. At heto naman nagawa at nalagyan na natin ulit ng thread mga kayupak. Please follow, like, and share. Thank you mga kayupak. Peace out.